safe and sound. But especially, Lord, that we are in your presence. Thank you, Lord, for the songs you imparted in our hearts to worship you, Lord, these praises songs. Thank you, Lord, also for these gifts. Thank you, Lord, for this alay ng inyong mga anak para sa special occasion po namin sa VBS this coming week. I pray, Lord, na lahat pagpalain niyo po, mga nagbibigay to support your ministry, to support your kingdom. Talangin ko po ang patuloy niyo pong pagpapala po sa kanila. And as we go on, Father God, to the preaching of your holy word, I pray that your Holy Ghost be with us and the one that you will be using. Give him, Lord, once again a double portion of your anointing and wisdom as well. And the words that we will be hearing, I pray, Lord, that this word will be a seed that will be implanted in our hearts, that not just a seed, but to grow, O God, and be fruitful in our lives. Thank you, Lord. And all glory always be with you, O God. Always is. All praises is always for you, O God. Thank you so much, Lord. This all we pray in the name of our God. In Jesus' name. Amen. 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 Now, in the book of Exodus, diretso na natin mga kapatid. In the book of Exodus, sa chapter 33, beginning from verse 12. Beginning from verse 12, then Moses said to the Lord, see, you may say to me, bring up these people, but you have not let me know whom you will send with me. Yet you have said, I know you by name, and you have also found grace in my sight. Now, therefore, I pray, if I have found grace in your sight, show me now your way, that I may know and that I may find grace in your sight, and consider that this nation is your people. And he said, our Lord, my presence will go with you, and I will give you rest. Then he said to him, if your presence does not go with us, do not bring us up from here. From how then will it be known that your people and I have found grace in your sight, except you go with us? So we shall be separate, your people and I, from all the people who are upon the face of the earth. So the Lord said to Moses, I will also do this thing that you have spoken, for you have found grace in my sight, and I know you by name. And he said, please show me your way. Please show me your glory. So ito po yung word ng ating Panginoon sa Exodus. It was a story of the Israelites encountering the presence of the living God. Sige po, tingnan mo yung katabi mo, tapos ngitian mo. Bigyan mo sa kanya, congrats. Nakarating ka sa church. Okay, you may be seated. God bless you. Okay, hanap na tayo ng pwesto natin para po makapakinig po tayo ng maganda, ng maayos. Tapos, paki-off na po yung mga cellphone. Pakipatay na po yung cellphone, yung gusto. Huwag lang yung katabi mo. So, we will be talking of the promise of God's presence. So, marami pong pangako sa atin ng Panginoon. Do you believe on that? May mga pangako ba sa inyo ang Diyos? Amen. Kaya lang, isa sa napakagandang pangako ng ating Panginoon, walang iba po yung kanya pong presensya. Yung kanyang mapasaama siya sa atin palagi. Yan yung pinaka-importante po sa buhay po natin. Now, the book of Exodus, especially the verses that we've read, ang pinaka-message po nito, mga kapatid, ay tatlong bagay. Una po is the power of the living God. When the Israelites are freed by the Lord our God from the bondage of sin,
God showed His power dito po sa bayan ng Egypt. The next thing, mga kapatid, is the necessity. So why the Lord God freed these people? That's the basic thing, di ba? Bakit pinalaya si Israel? Meron kasi siyang kailangang gawin. Meron siya kailangan, mga kapatid, na ipatupad sa kanyang buhay. Then the next thing, mga kapatid, is that it speaks of the glory of the presence of the living God. Yun yung pinaka-istorya po niyan, mga kapatid. In fact, sabi sa Exodus chapter 33 verse 14, and He said, my presence will go with you, and I will give you rest. So that's the basic promise of the Lord our God. And He said, my presence will go with you. Of so many things that the Lord our God na meron po sa kanyang buhay, hindi ba kayo nagtatanong, bakit ito yung pinangako niya? Siguro kung tatanungin ko kayo at magkakaroon na lang kayo ng 5 taong buhay, sinabi sa inyo, sa 5 taon o kaya sa 1 taong buhay, at papipiliin ka ng pinakamagandang bagay na pwede mong hilingin sa Diyos, ano kaya yung hihilingin mo? Siguro yung iba, mga kapatid, makarating sa Boracay, yung iba makarating sa Disneyland, yung iba magkaroon ng Rolls Royce. Yung iba siguro, mga kapatid, gusto nila makarating sa Mars. So, alam mo yon, yung pinakamatinding pwede mong hilingin na makakamtan mo, ibibigay sa iyo, mga kapatid. So, siguro pipili ka doon. Yung mga may sakit, sasabihin nyo siguro, pagalingin ako ng Lord. Doon sa mga medyo kinakapos, sana maging kasing yaman ako ni Elon Musk. Hindi naman po masama yung mga yon, mga kapatid. Pero we miss the what we've called the greatest promise of the Lord. Yun po yung kanyang presensya. Kaya yan yung sinama ng Lord kay Israel. Imagine of so many things na pwedeng ibigay ng Lord o isama ng Panginoon sa kanila. Bakit sinabi ng Lord, isasama ko sa inyo o ang presensya ko ay palaging sa inyo. Ganun po kahalaga yung presence ng Panginoon. Now, to give you the backdrop of the story, ang backdrop po nito, mga kapatid, ang pinaka-setting po ng chapter 33 ng Exodus. Ang Exodus kasi, mga kapatid, exit yan ng Israelites dito po sa Egypt at nagwa-wander po sila o nag-journey po sila going to the promised land. Ang promised land, mga kapatid, nandun yung mga pangako ng Lord. But before getting those promises of the Lord sa promised land, may matindi siyang pangako dito po sa Israel habang po sila ay nag-journey. Yun nga po yung presensya ng Lord. But ito yung one of the darkest moments ng history ni Israel. Medyo malupit at medyo mabigat yung kanya pong dinanas po dito. Bakit kanya? Kasi in this time, especially when you read backward, sa chapter 32, ang pinakamabigat na kasalanan po ni Israel, ginawa niya po. Si Moses, habang nasa tuktok po siya ng Mount Sinai, ang Israel, mga kapatid, sa pangunguna ni Aaron, ay sumamba po sila sa Diyos-Diyosan. Ang ginawa po nila, mga kapatid, gumawa po sila ng ginintuang guya. Alam niyo yung guya? Yung chocolate? Goya ba yun? Matagal ng joke yun, Yung guya. Meron kasi silang mga dalang ginto. Yung dala nilang ginto mula sa Egypt, tinunaw nila yon at hinulma, minolde nila at ginawang guya. Now, nung nangyari po yun, nagsambahan sila ron. Actually, medyo worse ang samba nila sa ginintoang guya kasi nagkaroon ng immorality doon. In fact, maraming mga babae doon, ang mga nakahubot-tubad, mga lalaki, ganun din. Medyo mabigat, mga kapatid. Kaya si Moses, sinabihan siya ng Diyos, bumaba ka na kasi medyo
Hindi, medyo matindi yung ginagawang kasalanan. Instead, mga kapatid, na medyo tatagal pa si Moses marahil, pinababa na siya ng Panginoon. Why? Because these people, Israel turned into idolatry. So, mabigat. Kaya yan yung one of the darkest moments. 3 bagay ang meron po silang ginawa. Sila po'y nagrebelde sa ating Panginoon. Yun yung isa sa pinakamabigat. Alam nyo ba yung pagre-rebelde? Ang pinakakahulugan po niyan o yung isa sa mga eksaktong katumbas na kahulugan po niyan ay pangkukulam. Tingnan mo yung katabi mo. Pag yan nagrebelde, alam mo na itsura niyan. Kaya yung mga nagre-rebelde sa pamahalaan, sa church, hindi lang basta pagre-rebelde yun. Yung mga kabataan, nagre-rebelde sa magulang, kasi wala siyang bagong iPhone o kaya bagong kuya, Goya pala. Nagre-rebelde. Bakit? Yun yung problema eh. Hindi mo alam, pag binasa mo yung Bible, para ka palang mangkukulam. Yan yung kahulugan nun, mga kapatid eh. So, yung galit ng ating Panginoon, talagang umusok. Yung galit ng Diyos, mga kapatid, ready to punish the Israelites. Imagine this, after that the Lord God freed these people, pinalaya sila, and then later on, dahil gumawa ng matinding kasalanan, paparusahan ng Diyos yun, mga kapatid. Tapos, doon sa relationship nila, actually, mga kapatid, is a covenant relationship, na threat po yun eh. Kasi meron covenant. But because these people failed, nabigo po yung mga taong ito, so yung covenant, mga kapatid, nawasak po, nasira po yun. Na-threat yun, kumbaga, at no way to return, no way to bring it back, mga kapatid. Kaya matindi yung kasalanan ni Israel. And then, mga kapatid, ang isa sa pinakamabigat, yung pagdeklara ng ating Panginoon na bibigyan sila ng anghel para po sila'y parusahan. At itong anghel na ito, mga kapatid, yun yung magiging hatol. Actually, yayariin na sila ng Lord eh. So, it so happen na, alam mo yun, mabuti pa rin ng Diyos dahil nung pinababa niya si Moses, mga kapatid, nagkaroon ng encounter po doon. Sabi niya ganon, lahat ng mga sa Diyos pumunta sa akin. Yung mga hindi, dyan, iwan kayo. So yung mga nasa Panginoon, mga kapatid, especially yung mga sa tribe po ni Levi, yun po yung nagpuntahan. So to make the story short, medyo nahupa yung galit ng ating Panginoon. But this story, nagre-reflect po ito sa atin, mga kapatid, of so many greatest things o kaya greater things na binigay ng ating Lord sa atin from the very start of this day. Marami nang binigay ng Diyos para sa iyo. Imaginein mo, mga kapatid, ginising ka ng Lord. Amen? Marami ngayon hindi nagising. Marami ngayon kahit sa preaching natutulog. Amen? O, lahat ng tulog, magsabing amen. O, yan. At least, praise the Lord. So, maraming biyaya ang Diyos. But you know, the problem, mga kapatid, yung ating nagagawang mabigat na kasalanan. Ano po yung nangyari po dito? This is very devastating. Bakit? Kasi yung true identity ni Israel, mga kapatid, ay hindi nila nakita. Dahil hindi lang po kasi ang Israel ay gustong paratingin ng Diyos sa promised land for them to be able to be called na alin, that these people is my people. No, it's not. Hindi lang ganun ang usapin. But their true identity, mga kapatid, ayan po, it was in the presence of the living God. So they miss yung pinaka-importanting bagay. Church, ganito po yun sa atin. Sometimes, or many times sa buhay po natin, nakakalimutan natin na ang pinakamagandang regalo ng Diyos sa atin, pinakamagandang pangako at regalo ng Diyos sa atin, ay yung mismong siyang makapiling natin. Naintindihan niyo? Kaya lang, maraming mga Kristiyano,
hindi sila madalas after doon eh. Hindi yun yung hinahabol. Ang hinahabol natin ay pagpapala ng Diyos. Hindi po masama yon. Siguro sa starting point of our service sa Panginoon, yung paglilingkod mo, yun yung mindset natin. Pero habang umiinog yung buhay, yung panahon, dapat nag-grow tayo na hindi ka lang pinangakuan ng Lord ng pagpapala, merong binigay sa iyo ang Lord na siya mismo ang iyong pagpapala. Naintindihan niyo ba? Time out. Iinom muna ako. Ang laki. Medyo kinakapos pa yung boses ko. Naka-live ba tayo? Naka-live? Ayos yan. So, lagay mo atibal. Yun na yun. So, the identity of Israelites, hindi talaga yung merely promised land. Hindi yung nakarating sila sa Israel, doon sa Canaan, but it was the very presence of the Lord our God among them. Di ba yun yung mas mahalaga? Pag ikay merong magulang nasa abroad, natutuwa tayo mga kapatid kapag nagpapadala po sila. Tama? Diyan ba kayo? Pag may sahod ka na, natutuwa ka. Dumadating yon. Pero ano yung mas nakakatuwa at nakakagalak? Di ba pag nakita mo na mismo yung magulang mo ay uuwi at makakasama mo? Tama? Kasi mahalaga yung presensya nila kesa sa mga regalo po nila. Ganon din sa atin. Bilang mga mananampalataya, walang pinakamahalaga po dito kundi ang makapiling natin ang ating Panginoong Diyos na buhay. Amen? Pakipalakpakan nga po ang Diyos. Minsan bili tayo ng magandang cup. Yung medyo pang mayaman, ha? Tandaan mo yan, ha? Kasi pang ano to, pang showbiz to, So Moses understood this thing, mga kapatid. But unfortunately, marami sa mga Israelites, hindi ganon ang kanilang naiisip. And the same thing din sa atin. May mga pumapasok ng church, ang hinahabol lang talaga pagalingin sila ng Diyos. Hindi ko sinasabing masama yon. May mga pumapasok sa church, nagsimba para yung kanilang panalangin ay ito pa rin ng Lord. Halimbawa, gusto mong makapagtrabaho ng maganda, you pray to God. Lord, bigyan niyo po akong magandang trabaho. Di ba? Ngayon, bibigay ng Lord yon. Kaya lang minsan, ito yung nagiging problema. Yung identity mo, nawawala. Kasi, madalas ay nakikita at nahahabol na lang natin ng yung mga binibigay ng Diyos kesa sa Diyos na nagbibigay, mga kapatid. Naiintindihan niyo po? So dito, yung pangakong blessing ng ating Panginoon. Sabi dito, a promise blessing without the presence of the living God is empty. A promise blessing of the living God, kung wala po mismo ang Diyos, yun po ay kahungkagan lang. Emptiness lang ang nararamdaman. And it so happen, mga kapatid, sa panahon po natin, diba? Kahit ano yung marating mo, kahit na ano yung makamtan mo, kapag wala doon ng Diyos, ikaw ay hungkag pa rin. Yan yung tinapik namin nung last Friday. Sabi diba sa 127 ng Book of Psalms, eto babasahin ko. Kaya mailagay ba? 127 verse 1, except the Lord build the house, they that labor, they will labor in vain. Di ba na ang Diyos magtayo ng syudad, ng bahay, I mean. Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Walang kwenta kahit na anong gawin mo, except the Lord keep the city, the watchman waketh, but in vain. Kahit meron pang watchman yan, kahit may gwardya pa yan, kahit bumili ka pa at magbayad ka pa, nang magbabantay may bodyguard ka, may gwardya ka, lahat po yan ay magiging baliwala lang, mga kapatid. Alam niyo po kung bakit? Pag wala po ang Diyos sa buhay po natin. Sabi pa sa verse 2, it is vain for you
to rise up early. Kahit gumising ka pa ng umaga, to sit up late, kahit hanggang gabi, magtrabaho ka, but you will just eat the bread of sorrows. Kakain ka lang ng tinapay, pero kapighatian. Kakain ka naman ng tinapay. But you know, the problem is, hindi mo mai-enjoy. So many people are in this situation right now. Diba? Marami ngayon nagtapos. Congratulations, mga kabatid. Diba? Yung iba nakapasa na sa board. Yung iba nga, mga kabatid, alam nyo po, nung nakatapos tayo sa pag-aaral, tuwan-tuwa tayo eh. Tama? Diyan ba kayo sa mga graduate ng college? Amen. Pero pagtapos mong graduate ng college, ano naman yung pinoproblema mo? Magtrabaho, di ba? O kaya, gusto mong makakuha at makapasa sa civil service o kaya sa LET, sa exam o sa ano bang professional na merong kinukuha ng ID. So, yun naman yung pinagpipray mo. Ngayon, nakapasa ka na, mag-a-apply ka naman. Sabi mo, Lord, mag-a-apply po ako, sana po matanggap ako. Kahit po, eto lang yung sahod ko, okay na. Natanggap ka ngayon, tapos yun lang yung sahod mo. Nakita mo, teka lang, hindi sumasapat yung sahod ko. Ano susunod mong ipagpipray? Lakihan ng Lord. Tama? Nakikita niyo po yung series ng buhay po natin. Ang tao'y hindi makukontento talaga. Diba? Pagtapos mong makatapos ng pag-aaral, may susunod kang hahanapin. Pag nakamtan mo yun, may hahanapin ka na naman. Hahanapin. Walang katapusan ang kahungkagan ng puso natin. Kahit magkasasakyan ka, sasabihin mo sa susunod, sana bago naman. Kahapon o kagabi, parang nag-semi-reunion kami ng mga classmate ko. Yung isa kong classmate, mga kapatid, dati sasakyan nun, simple-simple lang. Pero maganda. Tapos kagabi, nung tiningnan ko, naka-BYD. BYD, ano ba yung BYD? Batang Yagit? Ha? Build your dreams. Hala ko, Batang Yagit doon. Mayaman. Sabi, kanino tong sasakyan na to? Kapangalan ko yun eh. Sabi niya, kay Noel yan. Noelito kasi yun eh. Ako, Emmanuel. Sabi niya gano'n, ay talaga? Tinignan ko mga kapatid, wow, ang ganda nito ah. Tinabi ko ngayon, actually tatabi ko yung motor ko, nahiya ako. Pinarada ko na lang doon sa malayo. Yung motor ko, mga kapatid, matanda pa kay B-Boy yun eh. Boy, ilang taon ka na? 11? Magpo-14 na yung motor ko, walang palitan yun. Diba? Basta tumatakbo sa akin, okay lang mga kapatid. Pero minsan maiisip mo yun eh. Ang tao, wala siyang anong tawag dito? Yung wala siyang satisfaction. Pero pag meron kang Diyos, mga kapatid, doon mo makikita yung halaga. Tignan nyo, sabi ng Bible, may mga tao sa buhay na ito, hindi na nakakatulog sa daming pera. Tama? May mga tao naman, di rin nakakatulog kasi walang tama. So kahit magkaroon o mawalan ka, di ka makatulog. Kasi hindi nanggagaling sa material ang pagtulog. Nasa Diyos. See, ganun kahalaga yung sinasabi natin na pinag-uusapan natin ngayon pong umaga. Kaya dito mga kapatid, kahit magkaroon ng Israel ng lupa, ng tagumpay, ng mga properties, even the protection of the Lord our God in every battle, nakakaharapin po nila. But without the Lord Himself, mga kapatid, everything would be meaningless. Everything would be in vain. Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Sabi ng mga ngaral, yun yung sitwasyon. Kaya church, kahit saan kayo magpunta, pag aalisin nyo ang Diyos sa sistema ng buhay nyo, mapapagod lang kayo ng mapapagod. Amen? Kapalang tubig. So, ganun ang buhay. Next, puntahan natin mga kapatid, yung intimacy natin with God's presence, yung divine presence ng ating Panginoon. Sige, Ate Val, lagay mo. May ilang bagay akong papakita sa inyo. The first one is the presence of God is the greatest need of man. Kasama yung woman dyan, mga kapatid, ha? The greatest need of man. Sa lahat ng tao,
Yan yung pinaka-importante nating dapat na maintindihan. Sabi ng Lord sa verse 15, then He said to him, if your presence does not go with us, do not bring us up here, from here. Sabi niya, wag nyo na kaming dalhin dyan. Si Moses, naiintindihan nito. Ganito kasi ang istorya niyan, mga kapatid. Sabi ng Lord kay Israel, okay, dadalhin ko kayo sa promised land. Nandun yung promised land, nandun yung masarap na pagkain. Ang ubas doon pinapasa ng 2 tao. Malalaki yung ubas doon, buwig-buwig. Sabi niya, maraming gatas doon kasi yung lupa doon mataba, maraming damo, at yung mga baka nakakakain sila ng maayos. Lahat ng pwede niyong hilingin nandun na. Pero sabi ng Lord, kaya lang nakagawa kayo ng mali, pwede ko naman kayong pagpalain. Ang problema lang, hindi ko kayo sasamahan. See? Yun yung problem. Minsan naisip ko to, mga kapatid. Di ba ang sakit din sa buhay? Nakapanood ba kayo? Minsan ng mga gumagraduate na estudyante, tapos walang kasamang magulang. Kahit may mga honor pa yung mga yon, mga kapatid, malungkot sila. Ako graduate, ganun eh. Wala yata yung magulang ko, parang nanonood lang. Biruin mo, ilang medalya nilagay sa akin. Wala yung magulang ko. Tapos ginising ako. Gising na. Natutulog lang pala ako, mga kapatid. Hindi, mga kapatid. Alam niyo yung tipong graduate ka, lahat pinagpagal mo. Talagang nagsunog ka ng kilay. Pati bahay nyo, sinunog nyo. Lahat meron. Pagkatapos, at the end of the day, hindi ka sasamahan. Hindi ka sasamahan pala ng pinag-alayan mo. Diba ang sakit nun? Tama? Minahal ka tapos minahal mo, hindi ka naman pala minahal. Sabi ko sa inyo eh. So dito, mga kapatid, ang sabi ni Moses, sabi ng Lord, bibigay ko sa inyo lahat yan. Dadalhin ko kayo doon sa promised land. Kaya lang, hindi ko kayo sasamahan. Ano yung pinakamahalagang bagay na gustong ipakita sa atin dito? Alin po yun, mga kapatid? Pag wala ang Diyos sa buhay po natin, yung presensya ng Panginoon, tayo yung pinakakawawang tao sa buhay na ito. Ang pinakapangangailangan po natin sa buhay na ito, hindi, mga kapatid, yung kailangan, kundi yung nagbibigay ng pangangailangan. Naintindihan niyo? Ang Diyos po ang kailangan natin. Now here, Moses could ask maraming mga bagay sa buhay niya. Pwedeng success, pwede, mga kapatid, dahil maraming threats sa kanila, sasabihin niya marahil sa Lord, Lord, bigyan mo ako ng malakas na military power. Bigyan mo ako ng kayamanan, Panginoon. And even some influences na makilala kami. Pwede yun, mga kapatid, na hilingin ng Moses. At pwedeng ibigay yun ng Lord sa kanila. But you know, at the end of the day, naintindihan ni Moses na makamtan man namin lahat yon, we will be in the promised land. But you know, if the presence of God is not there, kami yung pinakakawawa. Church, tandaan niyo po ito, mga kapatid. Ang pinakatagumpay sa buhay ng tao ay hindi yung makamtan mo yung tagumpay, kundi yung makamtan mo ang Panginoong Diyos. Amen? Yan yung pinakamahalagang gusto kong makita ninyo. Marami sa inyo pinagtagumpay na ng Panginoon. Pero i-check natin yung sarili natin. Ako ba'y nagtagumpay lang sa pinansyal? Ako ba'y nagtagumpay sa emosyon? Ako ba'y nagtagumpay sa pisikal? Pero sa lahat ng ito, nasa ng Diyos. Marami sa inyo pinaganda yung trabaho, pinaunlad yung negosyo. Marami sa atin, mga kapatid, inangat ng Lord. Minsan, actually, nung nakaraan, iniisip-isip ko, ang dami na palang pinagpala talaga sa Lord, no? Sa church, no, Panginoon. Marami nang may sasakyan. Dati, Cadillac lang tayo, di ba? Alam niyo yung Cadillac? Dilakad lang tayo. Di ba? Lakad dito, lakad doon. Ngayon, ilan yung mga may motor? Ilan yung mga may kotse, mga kapatid? Ako, hindi yan yung pinagpipray ko. Helicopter talaga pinagpipray ko eh. Pag yun natupad, ay nako, gagamitin natin yung sa rapture. Ang mahalaga sa atin, alin po yun?
the very presence of the living God is more valuable than the gift of God. Yun yung nakita ni Moses dito. Why? Because sa scriptures, the presence of God, saan? Nagmamanifest po ito, saan? Sa pagiging malapit ng Lord sa atin, hindi lang sa pagbibigay niya ng favor sa atin, kundi sa pagka-guide niya po sa atin. Sa pagpapakita niya ng kaluwalhatian sa buhay natin at higit sa lahat, sa pagsama niya at pagtupad, mga kapatid, na ikaw ay dadamayan, sasamahan sa anumang lakad, sa anumang takbo ng buhay mo. Ano man yung pagdadaanan mo, pag nandun yung presensya ng ating Panginoon, yun yung pinaka-mahalaga. Amen? Yan yung pinaka-best sa buhay po natin. And the idea of the presence of God, once we go back to the ancient times, even in Hebrew, it speaks of the face of God. Yung mukha ng ating Panginoon. Ang kamay ng Lord, mga kapatid, yan yung power. Yan yung kapangyarihan, yan yung authority. Maraming mga Christians, they are just after of the power of God. But they forgot the face of God. Ang face ng Lord, yun yung presence ng ating Panginoon. But here Moses here Moses understood na yung kailangan po nila sa paglalakbay, going sa promised land, ay ang mukha ng ating Panginoon. Ang presensya ng ating Panginoong Diyos na buhay. Gaano kahalaga ang presensya ng Diyos? Lagay mo, Atibal. In thy presence is fullness of joy. Sabi ni David dyan, sa iyong presensya, nandun ang lubos na kagalakan. Kagalakan na may lubos pa. Diyan ba kayo? Yung aircon, ginawa kong 24 kasi napansin ko. Pag 22, 20, daming natutulog eh. So gawin ko lang ng 24 para medyo lumalaban ng konti, although malamig siya. Actually, mas mahirap sa akin. Wala akong naplansya, kaya ito nasuot ko. Ang init dito, mga kapatid, kala nyo ba? Makati pa to. See? Pero, ang mahalaga dito, nandito tayo sa presence ng Lord. Merong lubos na kagalakan. Nagagalak ako kahit na, mga kapatid, ano yung nangyayari at pinagdadaanan natin, pagkasama mo naman ng Diyos, masaya tayo. Yung tatlo, mga kapatid na Hebreyo, si Shadrach, si Meshach, tsaka si Abednego. Ano sabi ni Nebuchadnezzar, itapon niyang mga yan. Bakit? Kasi hindi sila sumamba doon sa ginawa niyang pinakamalaking estatwa. Sabi, itapon yan. Sabi ng tatlo, hindi itapon niyo kami. Sabi ni Nebuchadnezzar, gawin yung 7 doble ang init ng pugon. Ginawang 7 doble ang init. Kaya yung mga naghagis sa kanila, hindi pa nakakalapit, patay na. Pero yung tatlo, mga kapatid, ay akalain mo, ano yung ginagawa doon? Nag-ML lang yung tatlo, mga kapatid eh. Tuwan-tuwa lang yung tatlo. Mainit ba dyan? Sabi niya, hindi. Giniginaw nga ako dito eh. Ikaw, Shadrach, mainit ba? Hindi. Sabi niya gano'n. Gusto ko pa nga mag-jacket eh. See? Sabi ni Nebuchadnezzar, teka lang, 3 lang yung nilagay natin doon ah. Bakit naging 4 yung nandun? At yung isa, parang anak ng tao. Imagine that, even doon sa nagbabagang apoy, pinakamahirap na sitwasyon, masaya yung 3. Bakit? Kasama nila ang Diyos. See? Ano mga apoy yung pinagdadaanan mo, kapatid? Anumang sitwasyon ng pinagdadaanan mo, mahirap man, malupit man, matindi man, pagkasama mo ang Diyos, pag nasa sa atin ang Panginoon, nandun ang lubos na kagalakan. Amen? Wala kang ipapangamba as long as the presence of the living God is with us. Ano ba nakalagay dyan, Atival? Eto pa, cast me not away from thy presence. David here sinned against God. Nagkasala siya kay Bathsheba. Of so many prayers David could pray. Bakit sinabi niya yan? See? Pwede niya sabihin, Lord, wag mo namang alisin sa akin ang palasyo. Ako'y hari pa rin, wag mong tanggalin. O kaya, Lord, wag mo namang alisin sa akin ang aking mga tauhan. Ako'y hari pa rin. Pero sabi ng Lord, wag Lord, yung presensya mo ay mawala ako. Wag mo kong alisin sa presensya mo. See, that's how important the presence of God. Marami sa atin nagkakamali. Pero sa pag tayo nagkakamali,
We always think pa rin, Lord, wag sanang mawala yung pagpapala. Wag sanang mawala kung pangako mong blessing. Pero kay David, sabi niya, kahit na mawala yung mga yan, basta ikaw, Diyos, ang iyong presensya hindi mawawala. Yan ang pinakamahalaga. Nagigets niyo po? Alam niyo, minsan nakalulungkot maraming Kristiyano. Marami sa atin mas hinahabol ang pagpapala kaysa ang presensya ng Diyos. See? Wag. Kahit si David nagkamali, hindi niya inisip, mga kapatid, na nakiusap siya sa Diyos na yung presensya ng Lord wag siyang iwanan, wag siyang bitawan. See? Yun yung pinakamahalaga. Naalala niyo, di ba ang topic natin last 2 weeks, salvation? Ito ngayon yung kasunod po nun. How are we going to what? To be consistent or to maintain our salvation is to be with the presence of the living God. Church, nakakatakot po ang buhay ngayon. Hindi mo alam kung sino na mga kapatid. Actually, itong nakaraan, yung pinost ko dun sa GC ng leaders, I think sa Sweden yata yun. Ganun na po sa kanila. Nilalagay na yung chip dito. Yan na talaga. Sabi na ng Bible yan 2,000 years ago. Tatatakan sa kamay, sa noo. Pag wala ka kasing kamay, sa noo yan. Ngayon, tinitesting na nila, chip ang nilalagay. Microchip. 80s, nakikita ko na yan, may ilalagay. Prinapisin na yan. 80s, 90s, 2000. See? Nasa 30 years na lumipas. Ngayon, sa mga mata natin, nagmamanifest lahat ng mga propesiya. See? Mga first world country yung mga inuuna. Pero imaginein mo, nandun na lahat. Information nyo. Sa atin, nag-i-start na yan. Nag-i-start na pero card pa lang. Lahat ng identification mo, nasa isang card na yan. Bukas makalawa, may isip nila, ay nawawala yung card. Ilalagay na lang sa chip. Kaya isasaksak na yung chip sa atin. Saan ba tayo pupunta sa mundong ito? Wala na, mga kapatid. Kaya nga magpasalamat tayo dahil aagawin tayo ng Diyos. Irarapture tayo ng ating Panginoon. Yun yung pinakapag-asa lang natin sa buhay na ito. Kaya lagi niyong tandaan, huwag kayong bibitiw at huwag niyong aasamin na makabitiw sa presensya ng ating Panginoong Diyos na buhay. May pangako ang Lord sa atin at pangahawakan niyo. Ano sabi ng Bible? Lo, I am with you always, even unto the end of the world. Sabi ng Lord, pangako niya yan. I will be with you. My presence shall be with you always. Always. King James kasi yan, kaya wala yung S eh. Sa NIV, always yan eh. See? Pero yung pa rin ibig sabihin nun, sa lahat ng panahon, sa lahat ng dadaanan mo, magpakailanman, sabi ng Lord, sasamahan kita. David Livingstone, mga kapatid, ito yung verse na hinawakan niya. Ang dami niyang dinaanan sa Africa, mga kapatid, na pinakamalulupit na ministry, matupad niya lang, magawa niya lang ang alin. Ang pinagagawa sa kanya ng Lord. Maraming mga Africans na born again. Pero bago na born again yung mga yon, ano nangyari? Pinahirapan siya, kinulong siya, nagkasakit siya, doon siya sa putik natutulog. Kumakain siya ng kung ano-ano na lang. Hanggang sa isang araw, nakawala siya. Pagtapos siya magpagaling ng ilang buwan, boom, balik na naman siya. Pagbalik niya, ganun pa rin ang nangyari hanggang sa namatay na lang yung taong ito. Pero ang mga bayan sa Africa, mga kapatid, ilan sa mga bansa sa Africa, maraming na born again. Pero tinanong si David Livingstone, bago siya namatay, bakit ka ba pabalik-balik dyan? Bakit ka ba balik ng balik dyan? Sabi niya, ano bang mapapala mo dyan? Sabi niya, tinutupad ko lang ang gusto ng Panginoon kasi meron siyang pangako sa akin. At ang pangako niya, sabi niya, sasamahan niya ako kahit saan ako naroroon. Sasamahan niya ako kahit saan ako magpunta. Church, listen, sa kawalan o pagpapala, sasamahan ka ng Diyos. Sa sakit, karamdaman o kalusugan, sasamahan ka ng Diyos. Pangako yan ng Lord. Amen. Kaya huwag kayong malulungkot pag may mga pagsubok kayo. Yun yung best way sa atin para lalong makita natin na kasama natin ang ating Panginoon. See? Ben, ito yung mahalaga pa.
Sabi ng Lord, without me, you can do nothing. Pag wala ang Diyos, wala kang magagawa. Yun yung totoo. Sabi niya, akong puno, mga sanga kayo. Yung sanga kumukuha ng sustansya sa ugat, sa puno. Kung wala yung puno, sabi ng Bible, wala kayo lahat. Ganon ang Panginoon sa atin at ganon tayo sa Panginoon. Si kahit anong makamtan ninyo, wala talaga lahat yun. Marami ng mga kilalang tao, marami ng mga mahuhusay na tao, sinabi ang mga bagay na yan. Sa lahat ng kanilang mga nakamtan, sa kanilang buhay, walang nangyari, sabi nila. Liban na lang nung nakilala nila ang ating Panginoon. Si Denzel Washington, mga Christian yung mga yan eh. Ganon ang mga binabanggit po nila. Kung wala ang Diyos, wala kami. Hindi tayo lalayo, kay Manny Pacquiao na lang, di ba? Si Pacquiao, pag marinig yung patotoo nun, ang dami niyang mga kapatid, kayamanan. Sabi niya, naranasan ko humawak ng milyon. Naranasan niya, mga kapatid, humawak ng bilyon. Pera niya yun. Bilyonaryo yun si Manny Pacquiao, mga kapatid. Sabi niya, naranasan niya yun. Naranasan niya kasi ang bigat ng patotoo niya eh. Mga babae, sabi niya gano'n. Sugal, malakas magsugal dati yun eh, si Manny Pacquiao. Sabong ang gusto nun, mga kapatid. Sinabi niya yan sa patotoo niya. Pero sabi niya, lahat ng yun naranasan ko, pero wala ang Diyos. Walang kwenta ang buhay. Yung anak ni Henry C., yung Henry C. Jr., pakinggan nyo patotoo nun, magugulat din kayo. Pinakamayaman sila sa Pilipinas. Pero kahit silang pinakamayaman, pag wala ang Diyos sa buhay nila, mga kapatid, wala silang magawa. The same thing din sa atin. Kung sila na ngang may pera at mayroong kapangyarihan sa Pilipinas, sinasabi nila pag wala ang Diyos, wala. Paano pa kaya tayo? Mas lalo tayong kumapit sa Lord at hawakan ng pangakong ito na huwag kang bibitiw at aalis at aayaw sa Panginoon. Bakit? Kasi pag wala ang Diyos, wala kang magagawa. And in vice versa, church, listen, kapag nandyan naman ang Diyos, malaki ang magagawa mo. Yun lang yun. Meron tayong Diyos, mga kapatid, na hindi tayo pababayaan. Nandito tayo ngayon sa henerasyon ng alin. Punong-puno tayo ng alin? Napakaraming teknolohiya. Ano ba? Entertainment, religious activities, church program, social media, influence, lahat yan nasa paligid natin. Yet, many churches, many Christians, isa ang hindi nagmamanifest sa atin, ang presensya ng ating Panginoon, mga kapatid. Dapat yun yung pinapractice natin at pinapamuhay araw-araw. Gamitin natin ang technology para lalo tayong mapalapit sa Lord. Hindi yung mapapalayo ka kaka-cellphone mo. Gamitin mo yung cellphone para magbahagi ng salita ng Diyos. Nanonood ka ng mga entertainment, sumasayo ka pa sa hawak ko ang beat. Dapat sabihin mo, hawak ko ang verse. Corny, no? Diyan ba kayo? Ano ba? Daming mga religious activities. But you know, at the end of the day, pag walang manifestation ng presensya ng ating Panginoon, wala lahat ito. But you know what, guys, mga kapatid, tingnan nyo maigi. Ito mga platforms ito, itong mga nangyayaring ito, bakit hindi natin ito gamitin para lalo pa, mga kapatid, ang presensya ng Lord ay manatili sa atin. Kagabi, nung pinatawag ako ng kaibigan ko, tuloy, sinesharean ko yun para makarating talaga rito. Composer kasi yun, mga kapatid, musician, mahusay. Gusto niya iparinig yung tugtog nila. Ang ganda ng 4 na compose niya. Pinakinggan ko kagabi. Grabe ang ganda. Gusto nilang ilabas sa market. Sabi ko, ang ganda nito, tol. Solid ito. Magaling mag-compose yun sa totoong buhay. Musician yun eh. Kaya yung prayer ko, ma-born again talaga yun eh. Pag yun, nakasama natin dito, magaling tumugtog yun. Kakaroon tayo ng medyo mahusay-husay. But ang point ko dito, kasi meron siyang composition ng pamagat dasal. So habang nagkikwentuhan kami, naiisip ko, eto pag to na born again, mga kapatid, magagamit to ng Panginoon.
Tapos sabi niya, alam mo tol, itong dasal, ito yung inspiration, baka pwede natin, yun nga, ipasok-pasok sa Christian world. Kaya lang pinakinggan ko lyrics, parang love song pala. Parang dinadasal niya yung kanyang gustong maging, ewan ko, parang ganun yung lyrics eh. Pero ang ganda, solid yung tunog, solid. Pag marunong ka tumugtog. So alam niyo yun mga kapatid, ang simple lang ng punto ko, maraming magagaling at maraming mahuhusay. Maraming mga maayos, maraming mga kapatid, ang hindi nagkukulang sa kung ano man ang meron sila sa buhay na ito when it comes to materials and finances. Pero pag inalis mo ang Diyos, wala ka talagang magagawa. Alam niyo mga kapatid, may sakit po siya sa puso. May kaya sila. Ang ganda ng bahay. May kaya sila sa buhay. Pero may sakit siya sa puso. Doon ko ngayon siya pinapasukan. Sabi ko, pag-pray natin yan, punta ka sa church. Naniniwala ko gagaling yan. See? Pag ang tao, pag ang tao, mga kapatid, kahit anong meron siya, pag wala ang Diyos, ay grabe. Siya ang pinakakawawa. Church, ito yung totoo sa buhay po natin. Pwede kang meron ngayon, pero pag wala ang Diyos, mga kapatid, tayo ang pinakakawawa. You can sing worship song to God. At maraming gumagawa niyan, but there is no anointing. Maraming umaawit, walang anointing eh. Isang artist, religious artist, Christian artist, taga Brazil, hindi ko siya ganong kilala, napanood ko siya sa YouTube. Sabi niya, ang pinakamalaking market ngayon ay nasa religious concert, sa Christian concert. Pero alam niyo, sabi niya sa pagtotoo niya, nakalulungkot, I can sing songs, pero wala na sa puso ko yun. Nung una ganon, nasa Diyos. Pero habang nakikita niya yung market niya, lumalaki, nadadivert na daw, sabi niya. Ang inahabol niya na yung pera. Imagine that. Magagaling na mga singers po ito. Di ba magtataka mga kapatid? Ba't naging born again si Justin Bieber? Yan yung naisip. Christian si Justin Bieber ngayon. Pero itabi mo siya sa ibang mga hindi mananampalataya, halos pare-parehas. Nag-switch lang mga kapatid. Maraming umaawit ngayon sa papuri ng papuri pero wala pong presensya ng Diyos. Mas gusto ko nang hindi ako kilala ng tao, makaawit sa Diyos na kilala niya ako. Naiintindihan niyo po? See? Kasi nandun na daw ang market talaga ngayon. Imagine that. Maraming mga nagpipreach, wala ng conviction. See, I always check myself. May conviction ba pag bumibitaw ako ng yung mga salita, Panginoon? Because I myself, nire-review ko. Marami sa atin nagsasalita, pero nakukonvict pa ba yung sinasabihan natin? Meron pa bang, kasi ang salita ng Diyos parang tabak na magkabilay talim. Meron pa bang humihiwa sa kanilang puso at sila'y nasasaktan habang nakikita nila mga kapatid ang kanilang pagkukulang at kasalanan? Nakukonvict pa ba ang tao sa mga sinasabi natin? See? Maraming ganyan. Maraming mga Kristiyano, maraming mga ngaral, nandun na sa puntong yun. Mairaos na lang, mema na lang, may masabi, may ma-preach, may magawa. But at the end of the day, wala nang nakukonvict. Ministry without holiness is vain, is empty, is nothing. Marami nagmi-ministry ngayon. Marami nagmi-ministry church. Ito ang mabigat sa totoong buhay. Pero pag di na tayo nabubuhay sa kaayusan at sa kabanalan na binibigay ng standard ng salita ng Diyos, tayo ang pinakakawawa. Alam niyo itong mga to, pwede nating gawing lahat. Pero matutulad lang tayo sa asawa ni Lot na habang sila'y pinalabas ng Panginoon sa Sodom at Gomorrah, sabi ng Panginoon, wag na kayong titingin. Alam niyo yung salitang sayang, nandun ka na, nag-perform ka na, nandun ka na sa ministry, ginawa mo na, pero hindi mo pa tiniyak mga kapatid, hindi pa natin inayos, hindi pa natin tiniyak yung ating mga sarili sa harapan ng Diyos na may kaayusan at kabanalan. Church, ang labanan ngayon, patapatan at pabanalan. Yan ang last days. For without which, sabi ng Lord, no man could see the Lord without holiness. Sabi ng Lord, sabi ni Paul sa Hebrew, follow peace and holiness. For without which, no man shall see the Lord. Ganon kabigat
pinag-uusapan. And even we, Christians, going to church, worship, we worship the living God. But you know, one of the very requirement of the worship that we are doing is the transformation of our life. See? Why? Because many Christians worshiping God without transformation. Madaming magaling lang magtaas ng kamay. Ang ganda ng mga papuring kinanta natin kanina. Holy, holy is the Lord God Almighty. Diba? Banal, banal ang Diyos. Dakila ang Diyos. Pwede natin banggitin ang mga bagay na iyon. Pero isa sa pinakatinitingnan sa mga pagpupuri, pagsamba natin, kung may transformation ba sa buhay natin. Church, ang worship, hindi lang paglinggo. Ang worship, mga kapatid, araw-araw sa buhay natin. You go to school, worship God. You go to your work, worship God. You go to your business, worship the living God. Nasa bahay ka, worship the living God. Yan yung pinag-uusapan yan. The danger here in the yung modern days natin. Marami sa atin, mga kapatid, nagpa-function without depending on God's presence. Christianity without the presence of God will become empty religion. Empty religion lang tayo. Tama sabi ng Black Eyed Peas. Diba? Can you practice what you preach? Can we practice what we teach? Can we practice what we say? Nakakalungkot minsan ang sanlibutan, ang number 1 tagatuya natin. See? Ngayon, maraming basag na mga leaders ng mga Christian. Marami. Maraming mga born again na mga leader natin sa gobyerno. Sila pa pinagmulan, mga kapatid, ng katiwalian. So, saan ka natatakbo? Yun yung totoo. Maraming relihiyoso, mga kapatid. Pero hanggang doon lang. Hindi naman maka-Diyos. Maka-religion lang. Maraming panata sa relihiyon, pero hindi panata sa Diyos. Naintindihan niyo po? At ibal pangalawa, tulog na yung katabi mo God's presence is what distinguish His people. Alam niyo ba, mga kapatid, ito yung nagpapaiba sa atin, sa kapwa natin. Pag tinabi ka sa kapwa mo, minsan sa damit, sa pagsasalita, minsan wala nang magkakaiba Pero sana dito man lang, pag meron kang presence ng Lord, yan yung magpapaiba sa iyo. Yan yung magdi-distinguish sa iyo. Ay, Kristiyano ito. Ano sabi ng Bible? Ayan so, shall we be separated? Diba? From all the people that are upon the face of the earth. So the very presence of the living God. That's why we have to aspire the Holy Ghost. Kailangan lagi tayong puspos ng presensya ng Lord, ng Spirit ng ating Panginoon. Bakit? And this is the very thing that will separate us from the world. Nagetsin nyo? Okay pa ba kayo? See? From all the people that are upon the face of the earth. And yun? The very presence of the living God. Israel was different because the Lord God dwells among them. Ganon din sa atin bilang mga mananampalataya kung bakit tayo naiiba sa sanlibutan. Hindi dahil, mga kapatid, maganda ang damit mo, hindi dahil mahaba ang damit mo, hindi dahil mahaba buhok mo, hindi ganon, kundi nakikita at nararamdaman nila ang presensya ng Lord sa buhay natin. Amen? Huwag kayong magagalit, Alam niyo po, pag nasa church, puspos tayo sa mga awit. Pero check nyo rin sa bahay ninyo kung ano ang binibidyo okay ninyo. Hawak ko ang beat. Laos na ba yun? Ano ba bago ngayon? See? Yun yung totoo. Minsan, madalas, madalas may mga Kristiyano, ang mapagsalita rito yung magaling. Pero grabe, pag sa bahay, sa paligid, kasama niya, yung mga, ano ba magandang tawag sa kanila? Yung mga amiga,
Diba? Yung mga tipong pag, alam mo yung tumayo ng tagilid, nakaganyan. Alam mo ng kwentuhan nun eh. Tapos, yung walis, di ba? Kunyari, nagtupad, tapos nakaganon, ay grabe. Church, iba tayo. Dapat ang Kristiyano, nakikita ang pagkakaiba sa iyo. Sa trabaho mo. See? Okay lang. Hindi mo naman sila kaaway o naman. Pero sa totoo lang mga kapatid, hindi mo naman kailangan maging kaibigan lahat eh. Makasama lahat. Kasi baka mamaya yan yung magtulak sa iyo para ikaw'y malaglag. Minsan natutuwa ako mga kapatid. Ito kasi sa office. Isa sa kinatutuwaan ko, syempre alam nila, pastor ako. Yung tipong pag nagsasalita o nandun ka, pag may mga pinagkakwentuhan silang, alam mo na medyo foul, napapahinto sila ako kaya sabi, ay sorry po. O yun dito ako para kwentuhan tayo ha. Baka yun yung gawin mo, mahirap yun. Pero alam mo yung presence mo pag dadating, o kaya pag nagsalita ka, o kaya pag inasign ka, pastor ikaw mag-pray. O kaya pag may grupo, mga alis o mga lakad, yan, swimming, alam nilang hindi ka nila paiinumin eh. Sila na mismo, mga kapatid. Pero yung tipong wala lang, parehas lang tayo eh. Diba? Kagabi doon, ginuman po sila. Sila na nagsabi, hindi, walang ano yan. Walang alcohol yan. Inom ka, tubig lang yan. O, tubig lang. Tapos may mga inumin namang non-alcoholic eh. Sabi niya, ito na lang sa'yo, pastor. Ito na lang sa'yo, tol. Alam naman lang, daw ako umiinom eh. Ano yan? Red Horse? Wala yan. Joke lang. Baka mamaya uminom kayo ha. See? Pag maninigarilyo, lalabas sila, hihiwalay. Alam mo yung tipong ganon. Yun yung nagdi-distinguish sa atin eh. Alam na Kristiyano ka. Pero yung tipong pare-parehas na lang, ay delikado po yun. Andiyan pa kayo? See? Ano po yung ibig sabihin nun, mga kapatid? Hindi porket ikaw lang o konti ka lang o konti lang tayo. Hindi porket eto lang tayo, mga kapatid, kawawa tayo. No, it's not. Hindi porket na-isolate ka, ikaw ang pinakawawang nila lang. No, it's not. Yun nga yung pinakamaganda eh. Kasi may presence ka ng Lord. Naiirita sa atin ng demonyo kaya ayaw kang kasama. Pero magtaka ka pag natutuwa sa iyo yung demonyo. Naintindihan ninyo? Misa wag kang malungkot kapag ina-isolate ka nila. Nararapat lang yun sa atin. Kasi nga mananampalataya tayo, iba yung ginagawa po nila. One time, inaya kami ni Brother Ferdy, kasi Pastor Joel. Pero mo, Pastor, kasama niya dala. Sabi niya, kain tayo doon sa tapat ng SM Nova, may bagong bukas na kainan. Sabi niya, subukan natin dito. Pagpasok namin, di ganyan. May banda pa lang kumakanta. Pagdating pala namin, parang beer house. Sabi ko, ano ito? Tinitignan namin yung order ng mga alak. Pero meron silang pagkain. Kaya alam, may tumutugtog, tapos kumakanta, di ba? Tapos kakantahin ba? Alam mo yung mga tipong, akala ko ikaw ay akin. Alam mo yung mga kantang, sabi ni Brother Pwede, wag tayo dito. Labas kami. Oo, ang hirap dito. Isa, mabubulaga ka di ba? Tapos sabi, ang ingay dito. Ang ingay talaga. Tapos yung mga tumitingin sa amin talagang medyo may amats na eh. May tama na. Tignan mo yung katabi mo. May tama na yan eh. Sabi, wag tayo dito. Ako gusto ko lang kumain ng noodles eh. Labas kami. Doon na lang tayo sa kabila. Doon sa Parisan. May Parisan doon sa may rainbow eh. O dito, okay na dito. Hindi, nakakain kami. Church, yun yung sinasabi sa atin. Dapat ang Kristiyano naiirita ka saan? Sa mga ganung bagay. Yung matik na sa iyo, teka may mali dito Yan yung nagsiseparate sa atin. Sa Old Testament mga kapatid, ang Diyos ay nagdidwell sa tabernacle. Sa tabernacle na ginawa mga kapatid nila Moses. Pero pagdating sa New Testament, nagdidwell ang Espiritu ng ating Panginoon sa atin mismo. Ikaw mismo, yung katawan mo mismo, diyan nananahan ang Panginoon sa atin. Lagay mo atibal. Ye are the temple of God. Sa daming pwedeng gawing templo ng Lord, imaginein mo ikaw yung ginawang templo.
Church, makinig kayo, mahalaga po ito. Yung templo ng Lord, kaya niya yung pinapanahananan. Mga kapatid, ayaw niya na may ibang templo dyan. Gusto niya siya lang. Kaya pag-ingatan mo palagi yan. Ang templo ng Lord pinapabanal, inaayos. Ang templo ng Lord iniingatan. Amen? Kung ito ang simpleng templo natin, as much as possible, ayoko may dumi dito eh. Lalo pa itong katawan na ito. Hindi pwedeng paglabasan to ng matamis at mapait na tubig. Hindi, isa lang ang laman ng balon. Kung mapait yan, mapait. Kung matamis yan, matamis yan. Church, lagi niyong isipin. Kung gagawa tayo ng hindi maganda, isipin mo, templo ako ng Diyos. Ayokong sirain ang templong ito. Amen? Yung templo na to, pinapanahananan ng Panginoon. Kaya yung lalabas sa bibig ko, iingatan ko yun. Yung lalabas sa isip ko, iingatan ko yun. Yung aking pinapamuhay, iingatan ko yun. Alam niyo po, maraming mga Kristiyano, mga kapatid. Alam mo yung mga laging nakabusangot? Teka, may katabi mo. Ha? Ganyan ba templo ng Lord? Maraming mga Kristiyano, mga kapatid, malungkutin. Hindi malungkutin ang templo ng Lord. Hindi problema. Hindi kami, maraming Kristiyano, mga kapatid, ganyan. Instead na pasayahin natin, dahil ang Diyos nananahan sa atin pasiglahin natin at ayusin. Yan yung lagi niyong tatandaan. Naiintindihan niyo po? See, ang mga Kristiyano ngayon sa totoong buhay, sa sanlibutan ito, punong-puno tayo ng pag-aalala, punong-puno tayo ng kompromiso. Pag nandito ka sa isang lugar, nako-compromise ka. Punong-puno tayo ng pandaraya sa paligid natin. Anxiety, may mga Christians, may mga anxiety. But you know, at the end of the day, mga kapatid, dapat pag dumadating ang mga bagay na ito, pakita mo, separated ka dahil meron tayong Diyos na buhay. Ang totoo na nagpapahiwalay sa atin bilang mga mananampalataya, hindi yung relihiyon natin na nakikita nila, mga kapatid, kundi, mga kapatid, ang alin? Yung presensya ng Lord na nagsasabi sa iyo, magpakabanal ka, mabuhay ka sa kapayapaan, mabuhay ka sa pag-ibig, mabuhay ka sa kapangyarihan ng Diyos, mabuhay ka ng matindi at matatag at tagumpay sa mga pagsubok. Yan, yun tayo. Kukuha nyo? Kaya pag uwi nyo mamaya, isipin nyo yan lagi, templo ka ng Lord. And this separates me from the world. Sa trabaho ka, kung ano yung bunganga ng kasama mo, ganun din yung bunganga mo. Hindi uubra. Mga kapatid. May kilala nga ako, Christian siya Alam kong Christian sa church. Nag-aayos kami, mga kapatid. Hindi ko masabing kung sino. Na-assign kami sa decoration. Ako yung nagpapalobo. Mga balloons. May pampalobo talaga nun. Hindi ko hinihipan na. So pag sumobra yun, mga kapatid, boom, sumasabog. Pumuputok. Di eto na. Tinatali-tali nung kasama ko. Nagulat siya, pumutok yung lobo, napamura. Napamura. Tapos kaharap niya ako. Alam niya, Christian siya, pastor ako. Minsan may mga Christian, ginaganon yung bunganga. Ay, sorry. Natawa rin siya, sabay alis. Hiyang-hiya. Alam niyo kung bakit nagagawa yun, mga kapatid? Hindi yun matik lumalabas. Normal kasi yun sa maraming tao. Ang isang bagay na hindi mo ginagawa, hindi yun lalabas kapag nabibigla ka. Tama? Pero pag lagi mo yung sinasabi, pag mabigla ka, napapamura. O kaya minsan, sa daming parte ng katawan, mga kapatid, yun ba talaga sasabihin? Pwede ay ilong. Diba? Ay kutong lupa. Pero minsan kung ano pa yung masasamang parte. Ang dami naman Minsan mura. Bakit? Kasi yun nga Church, templo ka ng Lord. Naiintindihan niyo po? Nakakatakot po pag ganyan tayo. Kasi ang nagpapahiwalay talaga sa atin, yung presensya ng Lord. Kapag ang presensya ng Lord nananahan sa atin, kagaya ng isang Kristiyano, mga kapatid, actually, nasa abroad ngayon yun. Lagi ko siyang naririnig pag nabibigla. Ang lagi niyang sinasabi, praise the Lord. Ay, praise the Lord. Minsan Tagalog, purihin ang Diyos. Ganon siya lagi, mga kapatid.
May nagkamali, purihin ng Diyos. Sabi ko, magandang magandang karakter to. Yung kahit na anong pagdaanan, pag nabibigla ka, pinupuri mo pa rin ng Diyos. Naintindihan ninyo? Pag nagmatik sa iyo, halimbawa masasagasaan ka, tapos muntik kang masagasaan, napamura ka, patay ka. Pero kung nasabi mo in Jesus' name, hihinto yun o lilihis. Pero kung bigla ka nagmura, ay patay. Nasa lubong mo na mga kapatid, yung barkada mo. See? Kaya pati kayo, iingatan nyo rin. Templo tayo ng Lord. Amen? Dapat namumutawi sa atin mga magagandang bagay. See? A Christian without God's presence can stand firm even with God's presence rather, even in collapsing culture. Nakakatindig pa rin tayo. Ayan pala nakalagay. Tatayo ka pa rin kahit anong nangyayari. Kahit mabigat ang situation. Church, ang taas pa rin ang gasolina ngayon kahit nagbaba. Ito yung nagbaba na mataas pa rin. Naintindihan ninyo? Tapos ang sahod hindi tumataas. Tumaas na ba pamasahe? Magkano minimum ngayon? Sa aeroplano? 18 minimum? 13 sa Egypt, sa Jordan, sa Israel. Pang matalino lang ang Diyos. Sa Egypt. 13 sa Egypt, 14, di ba? Taas, no? Parang huling sakay ko, mga kapatid, bagay kasi may motor ako, hindi ko na matandaan 650 pa lang yata. Nung nag-aaral kami, mga kapatid, magkano lang pamasahe nun? 75 yata, nabutan ko pa. Kaya kahit sabihin mo estudyante ka, malaki na yung discount. Piso, ganyan. Kaya pag may baong kang 5 piso, tsaka yung hopyang munggo, ay, panalo ka na nun. Tapos sesto, mga kapatid, kahit wala pang sesto minggo nun, okay na, nakakaraos na. Ngayon, mga kapatid, imagine ninyo ang 100 mo ngayon, ay grabe. Ang 100 mo ngayon, kulang pa pambili ng halo-halo ni Darren. Pastor, sabi niya kahapon, halo-halo. Halo-halo ni Darren, tsaka ni Mariel. 120 kaagad, 100 pa lang, kulang na. See, ang bilis ng pera. Tignan nyo ngayon, mga kapatid. Kaya kayo, maging matalino kayo. Tandaan nyo lagi, ang pinakapanlaban dyan, presensya lang ng ating Panginoon. Maniwala talaga kayo sa ating Diyos na buhay. Pag nasa iyong presensya ng Lord, masasatisfy ka. Hindi ka pagkukulangin ng Lord. Hindi ka lang hindi pagkukulangin, paaapawin ka pa ng Lord. Siksik, liglig, umaapaw. Amen? Ano pa nakalagay dyan, Atival? Pangatlo, the presence of God brings rest. Mapagod tayo, nahihirapan tayo. Ang sabi ng Bible, my presence shall go with thee, and I will give thee rest. Of so many things that people are after of. Hanap ka ng ganito, hanap ka ng ganyan, habol ka sa ganito, habol ka sa ganyan. Bakit? Kasi gusto mong makapagpahinga. Gusto mong makapagpahinga. Pero sa totoong buhay, habang hinahabol mo ang maraming bagay, mas lalo kang napapagod. Yan yung totoo. See? Sino ba yung kausap kong nakaraan na senior? Doon sa kabila. Sabi niya, Pastor, pag Lunes o kaya Martes, libre ang sine ng mga senior. Nanonood daw sila. Minsan nanood sila, mga kapatid, nakita-kita daw sila ng nanay ko doon sa sinihan. Sterlina, sa kabila. Minsan daw, nagkikita-kita. Basta mga senior. Tapos sabi niya gano'n, napapansin daw niya na may mga pumupunta talaga doon, hindi naman nanonood. Natutulog. Mga senior natutulog, kaya ilang pelikula natulog. Naka-aircon na, ang sarap pa ng higa. Nai-enjoy pa sa tunog. See? Pahinga ang tawag doon. Pero pagtapos doon, balik sa realidad. Pagod pa rin, mga kapatid. Bibili pa rin yan ng losartan. Bibili pa rin yan ng maintenance. Church, kahit anong habulin mo sa mundong ito, pag hindi ka nasa Diyos, mapapagod ka lang ng mapapagod.
Pero sabi ng Lord, yung presensya ko, pag nasa iyo, makikita mo na kahit sa takbuhan, kahit sa lakaran ng buhay, kahit sa anong journey na dinadaanan mo, meron kang kapahingahan. Yan ang biyaya ng Lord. As we understand what the presence of God brought to us, it is the very rest of the Lord Jesus Christ. See? Ang rest dito, hindi siya yung merely na pahinga lang or physical rest. Ang rest na pinag-uusapan dito, yung assurance ng Panginoon sa atin. Ang rest na pinag-uusapan dito, yung security na binibigay sa atin ng Lord, na kahit nasaan ka, protektado ka ng ating Panginoon. Ang rest na pinag-uusapan dito, yung kapayapaan na binibigay sa atin ng Diyos. Siya yung prinsipe ng kapayapaan. Kaya kahit anong kaguluhan, hirap, taas ng mga bilihin, hindi ka nagugulumihanan. Bakit? Kasi may pahinga ka sa presensya ng ating Panginoon. And once we say rest, this is our spiritual confidence. Time will come, mga kapatid. Lahat ng mga ginagawa natin ito, ipagsusulit natin sa Diyos. Masama, mabuti, pangit o hindi. Pero pag ikaw ay may presensya ng Lord, makakatindig, makakatayo ka sa harapan ng Lord. That's our spiritual confidence. Sabi mo, Panginoon, that your presence will go or shall go with me and you will give me rest. Ibalik natin ang pangako ng Lord sa Kanya. Mabuhay tayo sa pangako ng Lord sa atin. Yan ang pinakasusi dito, mga kapatid. Kaya kahit na ano yung pinagdadaanan natin, basta may presensya ng Lord, magpapahinga ka. Si Moses, iba't ibang burden ang kanya pong dinadala. Rebelding mga tao, ang mga leaders na nandun, re-rebelde. Sino pa yung mga nandun? Yung nasa wilderness sila, mga uncertainty things. Saan ba kami pupunta? Ano ba itong lugar na ito? Wala sila, mga kapatid, na mapuntahan. Kasama niya pa yung napakaraming oposisyon. Yung tipong pag magugutom sila, lahat kaaway niya. Yung tipong pag mauuhaw sila, lahat kaaway ni Moses. Kung ikaw si Moses, binabayo ka lagi araw-araw ng ganung problema. Iba pa, mga kapatid, yung problema sa asawa, sa anak, sa relasyon, sa magkakatribo. Lahat yung pinapasan ni Moses araw-araw. Imagine for 40 years, paano nakasurvive si Moses? Nakasurvive si Moses because of the very presence of the living God. Pangako niya yan kay Moses. Sabi niya, I will give you rest. Church, the same thing din sa atin. Kahit abundansya ang problema natin, kahit na napakarami ng pinagdadaanan natin, kahit nasa gitna ka na matitinding pagsubok, tandaan mo pa rin, mga kapatid, ang alingaw-ngaw ng pangako ng Diyos. Pagpapahingahin kita. Pagpapahingahin kita. Dahil pag nasa presensya ka, pagpapahingahin kita. But this is the challenge of God. Lagay mo, Atibal. Sabi ng Lord, come! Come unto me. That's the challenge of the living God. Lumapit tayo sa Kanya. Church, mentras nalalayo ka, mapapagod ka. Pero sabi ng Lord, mga kapatid, come! I will give you rest for us to be able to receive that rest. For us to be able to receive that assurance, security, provision, divine peace, and spiritual confidence. Come! Let's go! Let's move forward to God. Let's come before His presence. See? Yan ang magbibigay sa atin ng napakatinding kapahingahan. Alam mo yung tipong wala kang inaalala. Hindi yung tipong, oops, darating na ang katapusan. Darating na ang mga due date. Hindi mo inaalala. Oops, tataas na naman ang bilihin. Oops, tataas na naman ang Meralco. Kita nyo, mga kapatid, kung di na-reveal yan, ngayon na-reveal. Sinabi sa atin, pero wala kang magagawa doon. Meron member pa ba ng Porpis dito? Pero Porpis ka pa rin? Kasi bata pa si Baste. Ilan taon na si Baste? 10. Hanggang 18 yan, di ba? O yun. Di ba? May member tayong Porpis. See?
Imagine that, mga kapatid. Yung mga charges na wala tayong kinalaman. Pagpapakinggan mo yung mga balita, matatakot ka at mangangamba. Mag-aalala ka. Kaya nga as much as possible, wag ka na makinig eh. Sabi ng Bible, bulayin mo salita niya. Yun yung magpapapahinga sa iyo. Yun yung magpapapayapa sa iyo. Dahil laging may pangako ang Diyos sa atin. The very presence of the living God, nagdadala po ng alin, ng kapahingahan sa atin. Etong modern days natin, itong modern Christian era natin, mga kapatid, marami sa atin burnout, takot, pagod. Alam niyo minsan kahit Christian, meron tayong natawag na spiritual exhaustion. Hindi bang nakakapagod. May mga family struggle tayo. Ayan, ekonomiya pa natin. Hindi maganda. Gano dollar ngayon? 61, 60? Di ba? At the same time, mga kapatid, bukod sa paligid natin, ito pa mas matindi, sa sarili natin, meron ba tayong labanan? May mga temptations pa, may mga uncertainties pa sa buhay po natin na iniisip natin. Kung iisipin mo sa lahat ng ito, mga kapatid, saan pa tayo pupunta? Kaya kahit mga kabataan ngayon, di pa nga nakakaranas ng ganung problema, pero tignan mo mga kapatid, kahit mabababaw pa lang kumpara sa ibang problema, anong ginagawa ng iba? Nagpapakamatay. Tinatapos ang buhay. Kaya nga as much as possible, yung mga kabataan, gusto natin makarating sila sa Lord. Kasi walang ibang susolusyon yan, mga kapatid, kundi ang ating Panginoon. Manatili ka sa presensya ng Lord. Kasi itong mundong ito, punong-puno yan ng pandidrain sa atin. Even emotions. May mga emotionally drained sa atin. Pagod na pagod. Minsan nakakapanood tayo pa ng mga pelikula. Alam niyo, minsan yung mga writer niyan, mga kapatid, inspired ng kaaway yun eh. Yung mga writer niyan, mga kapatid, hindi naman talaga biblical lang dating eh. Kaya nakikita niyo yung mga dialogue, yung mga pinaguhugutan, yung mga tipong sasabihin sa mga dialogue eh, mga tipong, wala, hindi, meron. Diba? Inilalagay sa isip natin. Tayo naman kakapanood natin. Ayun ang nangyayari. Nire-reflect nila sa atin yung totoong nangyayari pero hindi naman nila binibigyan talaga ng solusyon. Manood kayo ng kahit na anong drama. At the end of the story, mga kapatid, walang binibigyan na magandang solusyon. Pinapakita lang ang realidad ng buhay. Sa Panginoon, hindi, mga kapatid. Sa Panginoon, sinabi niya, dadanas kayo sa sanlibutan ito, mga pagsubok. In this world, you shall have tribulation. Pero may cambio ang Panginoon. But be of good cheer. Pero magalak kayo. Sa sanlibutan, pabubugnutin ka. Habang ikay dumadanas ng matitinding kabigatian. Pero sa Lord, sabi niya, magalak kayo. But be of good cheer. I overcome the world. Sabi mismo ng Lord, magalak kayo kasi napagtagumpayan ko na yan eh. If the Lord that we serve already overcame every troubles, every difficult situation, mga kapatid, tatay natin siya. Naturalmente, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Ano sabi ni John, greater is He that is in me than he that is in the world. Ayan ang pangako ng Lord sa atin. Come, the very invitation of God. Even in this stormy situation that we have, kasama natin ang Diyos. And the last part, mga kapatid, we have to be hunger for the glory of God. Because hunger for God's glory follows God's presence. Kagutuman natin, mga kapatid. Sabi ni Moses, I beseech thee. And he said, please, show me your glory. Sa King James, I beseech thee, nakikiusap ako sa iyo. Show me thy glory. Show me thy glory. Pakita mo, Panginoon, ang iyong kaluwalhatian. After that, the Lord experienced to us ang alin, ang presensya niya. Allowed us to experience His presence, brothers and sisters. Nung naranasan po yun ni Moses, anong sinabi ni Moses? Hindi niya sinabing,
It is enough, Lord. No, it's not. Sabi ng Moses, mga kapatid, I desire even more, God. Church, ang presensya ng Lord, ito yung pag natikman mo, hindi ka magsasawa. Naintindihan nyo? May mga kinakain tayong nauumay tayo pag yun na lang lagi. Pero, ang presensya ng Lord, once na maranasan mo, ay grabe. Lagi mo itong hahanapin. Lagi mo itong nanaisin, mga kapatid. Lagi natin itong aasamin. Because everyone that encounters with God, ang totoong buhay niyan, mas lumalalim dapat yung ating pagkagutom sa Kanya. We need to have this spiritual hunger. Yun yung totoo, mga kapatid. Say, come to me. Sabi niya, paiinumin ko kayo ng tubig ng buhay. Si Moses, nakita niya na maraming milagro sa buhay niya. Parted the Red Sea, 10 plagues, mga kapatid, nakita niya na hinati yung, yung bato. Ang dami niya nakitang milagro. Napakadami. And Moses himself, sa simula pa lang, yung tungkod niya Sa simula pa lang yung tinawag siya, yung burning bush. Doon pa lang, magtataka ka na Umaapoy, nasusunog, hindi natutupok. Lahat yun nadanas ni Moses. Pero si Moses, mga kapatid, habang dinadanas niya ang mga milagro ng Lord, mas lalo siyang nai-excite. Mas lalo siyang lumalalim. Alam niyo po, mga kapatid, maraming mga mananampalataya sa totoong buhay. Akala nila ang karanasan sa Panginoon ay isang beses lang. Parang ganyan. Natapos ang gawain, uwi na. Balik sa normal ang buhay. No, it's not. Hindi ganun ang presensya ng Lord. Kasi ang presensya ng Lord, once nadanas mo siya dito, dadanasin mo siya kahit saan ka pa magpunta. Amen? Hanggat kinagugutuman mo ang ating Panginoon ng presensya niya, lagi kang isasatisfy ng Lord ng presensya ng ating Panginoon. Bakit kanya? Kahit nakaranas ka noon ng kagalingan, may dinadagdag pa naman pagpapala sa iyo, Lord. Binigyan ka ng magandang trabaho, hindi nagtatapos dyan ang blessing ng Lord. May lagi siyang sinusunod sa iyo. Kaya ang punto dito, huwag kang bibitiw. Kaya nung nakita yun ni Moses, sabi ng Moses sa kanya, show me thy glory. Because the glory of the Lord our God reveals His majesty, reveals the beauty of His holiness, the beauty of His splendor, mga kapatid. Nire-reveal yun, mga kapatid, ng alin? Ng presensya ng ating Panginoon. Once na nasa atin, yung presensya ng Panginoon, yan yung laging makikita sa iyo. Ang kaluwalhatian ng ating Diyos na buhay. Ano nakalagay dyan, Atival? That I may know Him, sabi ni Saint Paul. And the power, that's the first one. And the power of His resurrection. Paul experienced what? Experienced the very power of the resurrection of the Lord Jesus Christ. This is the salvation. Yun yung salvation. Naranasan niyang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. Could you imagine that? Isipin mong maigi. Pero sabi ni St. Paul, no, it's not. That's not the end of my fellowship with God. That's not the end. That I may know Him, not only the power of His resurrection, but also the fellowship of His suffering. As the days goes by, mga kapatid, habang umiinog ang buhay, dapat lagi tayong nag-a-aspire, nagdi-desire sa Panginoon. Naiintindihan nyo? Not just that we experience the salvation, but also Paul experienced, fellowship of His suffering. Meron ng paggawa. Meron na talagang suffering. Meron talagang labanan. And then the last one, being conformed to His death. Could you imagine this? That I may know Him. Yun yung word ni St. Paul. Lagi kitang makilala, Panginoon. Hindi tayo nai-stuck na ang Lord ay tagapagpagaling lang. Hindi tayo nai-stuck na ang Lord ay tagapagpala lang. Dapat lampas ang nararamdaman natin doon. Ang Panginoon, kaya tayong puspusin ng Diyos sa anumang kalagayang pinagdadaanan mo. Kaya kang pagalingin ng Diyos sa anumang karamdaman. Baka dati, ang kaya lang ng Lord na iniisip mo, lagnat. Pero ngayon, baka sabihin mo, lagnat lang, Lord.
Pero ngayon, Panginoon, gusto kitang subukan. Medyo mabigat ang sakit ko ngayon. Yun yung sinasabi ni St. Paul dito. Wag mong maliitin ang Diyos. Hindi siya naibabox. Ang Panginoon, mga kapatid, kung kaya niya ang lagnat, kaya niya rin ang cancer. Amen. Kung kaya kanyang pagtapusin ang pag-aaral, kaya kang bigyan ng Lord ng magandang trabaho. Amen. Kung kaya ka ng Lord pag-aralin, kaya ka rin naman ng Lord pagtapusin. Amen? Naintindihan niyo ba yun? That I may know Him. Because serving the Lord our God is a lifelong journey. May mga pit stop yan, pero sa bawat pit stop, merong binibigay ng Lord na pagpapala sa atin. Dahil nung una, parang tingin lang natin sa Lord, tagapagpatawad ng kasalanan, tagapagpagaling. Ngayon, hindi, nadagdagan na. See? Siya ang Diyos na manlalalang manlilikha. Siya ang Diyos na kapuri-puri. Siya ang Diyos na nagbibigay ng daan sa gitna ng wala ng daan. Lumalalim dapat tayo habang tayo'y naglilingkod sa ating Panginoon. To behold the beauty of the Lord. To behold the beauty of the Lord. Next, sabi niya, 4 na bagay ibibigay ko sa inyo to wrap up this message. When we talk of the very presence of the living God, never choose the blessing over God Himself. That's the first thing. Ano yung pinag-usapan natin kanina? Ang problema sa maraming mga mananampalataya, mas pinipili natin ang pagpapala kaysa sa Diyos. Why? Nakalimutan natin that the greatest need of man ay hindi ang pagpapala, kundi ang nagpapala. Kaya wag mong pipiliin ang mga pagpapala. Piliin mo ang Diyos. Church, pag pinili mo ang Diyos, sumusunod lang, hindi lang pagpapala, kagalingan, kapayapaan, katiwasayan, tagumpay, kalakasan, lahat yan susunod kasi lahat yan nasa Diyos. Naintindihan ninyo? So never choose the blessing over God Himself. Number 2, God's presence must be pursued daily. Yan yung habulin mo. Yan yung habulin mo. Bahala na ang Diyos kung gusto ng Lord at i-allow niya, itaas ang sahod natin. Bahala ang Lord. Pero dapat lagi mong asamin. Pagising mo sa umaga, puspos ako. Paglabas mo ng bahay, Lord, puspusin niyo po ako. Madami kang may encounter sa kalye, mga kapatid. Lalo na yung mga driver. Drive ka ng motor, kakating ka rito, kakating ka dito. Mapapapraise the Lord ka na lang. Noong nakaraan, pag-uwi namin ni Kat-Kat, kinat kami. Kasi kat-kat siya eh. Kaya kat. Nagulat talaga ako doon. Gulat ako doon, Kat. Kung medyo gumanon ako, salpok kami, mga kapatid. May mga magagaling pang nagmumotor, yung banking ng banking, sabi nila. Pag ikaw naging kasalubong na nadulas, dali ka. Kasi walang po protection sa atin, mga kapatid. Ilan sa inyo bumabiyahe nakasakay? Hindi mo alam, baka katabi mo doon, mga kapatid. Nakasakay ka sa Egypt, nakasakay ka sa Egypt, baka katabi mo doon, terorista, suicide bomber, o kaya sawa na sa buhay. Papakamatay na ako, damay-damay na ito. Ikaw yung katabi. Tapos hindi ka pa nagsimba. See? Wala na nakakatiyak sa buhay. Pero pag ikaw may protection ng presensya ng Lord, ay grabe. Kahit sino pa kasama mo, hindi ka pababayaan ng Lord. Naiintindihan ninyo? Amen? Sino nakakaalam sa bukas? Wala na. Isang araw mula ngayon, walang nakakaalam. Di mo alam kung lilindol bukas. Walang nakakaalam. Pero pag hinahabol natin, pinupurso natin ang presensya ng Lord araw-araw, yun yung nagpapatiyak ng ating kapayapaan at kasiguraduhan. Amen? Pangatlo, ano pa, Ate Val? The presence of the living God produces transformation. See? Church, hindi lang basta-basta ang presensya ng ating Panginoon. Wow, puspos ako. So what's next? Wow, naranasan ko ang praising, ang worship, naranasan ko. Pinuspos ako ng Lord. What's next? Church, isa sa dapat mong maintindihan, pag pinuspos ka ng Lord, may pagbabago sa buhay mo. Tingnan mo, wala nag-amen. May pagbabago sa buhay mo. Pero mahina amen dito ha.
May pagbabago dapat sa buhay po natin. Ngayon, i-check mo yung pagbabago sa iyo. Pagbabagong paigi, hindi pagbabagong palugi. Nagets niyo? Dapat umiigi ka, gumagaling ka, hindi yung lumulugi ka. Lugi pa sa iyo si Lord eh. Isipin mo kung ang Diyos, mga kapatid, tutubuan ka. Talo ang Diyos sa atin. Pagising mo sa umaga, binigyan ka ng hininga, ng buhay, nakadilat ang mata mo, tapos magrireklamo ka, ay talo negosyo. Kaya dapat may transformation early in the morning. Kahit na malate ang iyong gising, sabihin mo, thank you Lord, praise the Lord, buhay pa ako. Amen. Nakapagkapi ka kanina, thank you Lord, kahit walang asukan. At least, binabawasan mo sugar ko. Praise the Lord. Amen. Nakapag-almusal ka ng pandesal. Kahit kalahati na lang dahil kinain ng pusa, yung kalahati, praise the Lord pa rin. Tingnan mo lang na nagpe-praise the Lord. Hoy ba kayo? Lasa at ibal, mainit na ulo nila. God's presence sustains believers in dangerous times. Ito mas matindi. Sino alam dito mga kapatid, kung saan ka pa maglalakad na may safety? Alam nyo ba? Ang Kristiyanong pamumuhay natin ngayon, para tayo naglalakad sa minefield. Yung dalawa kinasal ko. Ang sabi ko sa kanila, at sinasabi ko to, every time na magkakasal ako, ang pag-aasawa, para kayo naglalakad sa napakaraming mina ng bomba, minefield. Magkamali ka ng apak sa sabog. Ngayon, nire-relate ko siya sa pagiging Kristiyano. Ang Kristiyano ngayon, mga kapatid, naglalakad tayo sa napakaraming mina ng bomba. Dapat meron kang care at hindi lang care, extra care talaga. Dahil ngayon, mga kapatid, tandaan ninyo, napakamapanganib ng paligid. See? Isang bukas mo lang ng cellphone, katakot-takot na kasalanan ang pwede mong makita. Amen. Nandiyan ba kayo? Pagbukas mo ng TV, katakot-takot na pwedeng pumasok na kasalanan sa iyo ang iyong makikita. Lalabas ka, makakasalamuha ka ng mga taong negatibo. Bobokbahin ka ng mga salitang di maganda. Sa trabaho mo, punong-puno ng kung ano-anong reklamo, mga kapatid. Kaya nga ang payo ko sa inyo palagi, pag kayo nasa church, ngumiti kayo. Wala na kayo sa trabaho ninyo, tama? Naglilingkod na tayo sa Lord. Church, dapat alam natin ang presensya ng Lord. Kasi yung presensya ng Lord ang magsusustina sa atin sa anumang dadanasin natin mga panganib ng buhay. That's the very presence of the living God. Kaya walang aayaw, walang susuko. Naniniwala ko, nandito ang Diyos kanina pa. Amen. Naniniwala ko, kapatid, naintindihan mo ang preaching. Naniniwala ko, may hamon sa iyo ang Diyos. May mga challenges sa atin ng Panginoon ngayon. Now for this challenge of God or challenges from the Lord our God, it's time for us, mga kapatid, to be challenged. It's time for us to accept the challenge. Kaya na tayo mga kapatid, last days na. Isa sa pinakamatinding panlaban natin ngayon, ang presensya ng Lord, ang Holy Ghost. Lagi kayo magpakapuspos ng Holy Ghost mga kapatid. Hallelujah. Doon tayong lahat mga kapatid. Nananalangin ako, sino gusto manalangin, pwede manalangin. Yung gusto lumapit sa altar para mag-pray, lapit ka sa Panginoon, ipag-pray ka, ano yung dinadanas mo. Isang magandang hakbang yan na pinapakita mo sa Panginoon. Ang altar ay napakahalaga. Hallelujah. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinupulit sinasamba. Panginoon, maanin mo kami sa aming mga sarili na wala kaming magagawa kung wala ka. O Panginoong Diyos, na susumamo po kami, humihingi ng awang ng habag,
mula po sa inyo, Panginoon. Humihingi po kami, Panginoon, ng inyong presensya. Nagkakamali kami, nagkakasala, patawarin niyo po kami, Panginoon. Kagaya ng sa pinihaling David, Panginoon, huwag mong alisin ang presensya mo sa amin. O Panginoon, sa mga naaral po namin, this is what we need in this last days, Lord. This is what we need in this last days. Ang presensya mo, Panginoon, ilukumin po sa amin. Panginoon, dalangin ko, Diyos, mga kapatid ko ngayon, sa mga napakinggan nila ng mga salita, maging buto, Panginoon, na nakitanin sa kanilang mga puso at tubo, Panginoon, sa isang mayabong na puno na magbubunga, Panginoon, magbubunga sa kanilang buhay. Nasa iyo lang, O Diyos, sa iyo lang talaga, Ama, sa iyong presensya ng Lord talaga, ang kapayapaan, kalakasan, kalitakan. Kung wala ka, Lord, kahit anong meron kami, Panginoon, walang silbi ito, walang kwenta. Kagaya ni Moses, Panginoon, ang sabi niya, tatagin mo kami, Lord, sa promised land, sa lumang pangako. O Panginoon, makakakain kami ng masarap na pagkain. May bakas doon, may pulong doon, Panginoon. May mga karno doon. At kung lahat ang biyaya at pagpapala. Pero Diyos, kung wala ka naman, Panginoon, kung wala ka naman, dito na lang kami sa wilderness. At least kasama ka namin, Panginoon. Let this mind, Panginoon, I pray, be in the mind of your people. That the very need, Panginoon, of your people is not the blessing, but the blessing. It is true, Lord. Kinauuhawan ka namin, O Diyos. Kinauuhawan ka namin, Panginoon. Kaya Diyos, lumalapit kami. O Panginoon, puspusin mo kami ng Espiritu Santo. Puspusin mo kami, Lord, ng iyong presensya. Salamat sa iyo. Church, pray. Pray, pray, pray. Thank you, Lord. Search for you, Lord. You call me to your side. With all my heart, I'm desperate for more. Your presence is used to be where you are. I love your presence. I love your presence. All where you are is where I wanna be. Fill this place with your presence, Lord. In Jesus' name. Fill your people with your presence. Hallelujah. You are our strength, Lord. You are our shield. Come on and sing this song with all of your hearts. You are my strength. You are
We know exactly, Lord, what is going on in these last days. But we have an assurance from you. We have a security from you, Lord. This is your promise, O God. Quoting this very verse in the book of Matthew, chapter 20, you said, Lord, I will be with you. You will be with us. Kaya Lord, hawak po namin ang mga salita mo, Panginoon. Hawak din namin, Lord, ang sinabi ko kay Moses. Sasamahan mo po kami, Panginoon, ng maglalakbay ng aming buhay. Maraming salamat, Diyos. Pinupuri ka namin, tinapos namin. We love you. We worship you. Lord, upo muna tayo, mga kapatid.